Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga solid ninyong taga-suporta at tagapakinig sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Isa po akong antique collector ng iba't ibang klaseng kagamitan mula sa sinaunang panahon. Madalas gamitin ang salitang antique para ilarawan ang anumang gamit na luma na. Pero kung tutuusin, para tawaging antique, dapat may edad itong 100 taon pataas. Kung hindi pa ganun katanda, pwede namang tawaging vintage para lang malinaw. Pero ang lahat ay may kanya-kanyang halaga. Sa edad na 17 taong gulang, ay nakahiligan ko na mangolekta ng mga antigong kagamitan. Minana ko kasi yon sa yumao kong Lolo Felix. Kapag meron akong nakikitang antigo, hindi ko talaga yon pinapalampas. Ngunit isang araw, may dumating na isang matandang babae. Ibinigay niya sa akin ang kakaibang tapayan na sa unang tingin ko pa lang ay alam kong antigo yun. Hindi siya tumanggap ng kahit na anong halaga mula sa akin. Basta, ipangako ko lang daw na iingatan ko ang bagay na yon. Ngunit, hindi sinasadyang nabasag yon ng anak kong si Dodoy. At doon nga po nagsimula ang nakakakilabot kong karanasang hinding-hindi ko po makakalimutan. Upang lubusang maunawaan ang lahat, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Emong. At ito ang aking kwento. Tay, may tao po. Sandali lang, Dodoy. Sabihin mo sa kanya, maghintay muna sa labas. Pero tay, kanina pa po rito si Lola eh. Lola baka mo? Wala, sige. Lalabas na ako. Bilisan niyo po, tay. Oo na, sandali lang naman. Hindi pa ako tapos dito sa ginagawa ko eh. Teka, bakit ba niya ako hinahanap? Hindi ko po natanong, tay eh. Sino ba siya? Hindi ko rin po naitanong ang pangalan niya, tay. Iniwan ko ang ginagawa ko at sumama ko sa aking anak. Kaya paglabas ko, kasama si Dodoy, ay napakunot ang noo ko nang makita ko ang isang matandang babae. Merong yakap na lumang maliit na tapayan. Halos kasing laki lang yun ng pangkaraniwang laki ng palayok. Meron ding kakaibang disenyo at mga letrang tila nakaukit sa tapayan. Hindi ko kilala ang matanda, pero nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Iniwan na kami ng anak ko habang nakikipag-usap ako sa matandang babae. Paumanhin ho sa ginawa kong pag-aabala sa inyo. Wala ho yun, Lola. Nelia ang pangalan ko. Ako naman ho si Emong, Lola Nelia. Okay lang po ba na tawagin ko kayong Lola? Abay, oo naman. Ikaw ba talaga ang may-ari ng bahay na ito, Emong? Oo, ako nga ho. Ano ho bang kailangan niyo sa akin? Ay, may dala kasi akong tapayan. Ipinagbibili niyo ho ba yan? Hindi, Emong, hindi. Bakit niyo po dinala dito? Sa tingin ko po kasi, mahalagang tapayan yan para sa inyo. Tama ka, iho. Balak ko sanang ibigay ito sa'yo. Ano? Ibibigay niyo lang po sa akin ang tapayan na yan. Pero bakit naman ho? Hindi ko na rin naman ito kailangan. Ang gusto ko lang ay meron itong maayos na lagayan. Baka kasi mabasag lang ito sa bahay. Makukulit kasi ang mga apo ko. Talaga po bang hindi niyo po yan ipagbibili? Oo nga, Emong. Kunin mo na ito. Ingatan mo lamang. Sikapin mong huwag mababasag ito.
Tinanggap ko ang kulay lupang tapayan. Hindi pa rin ako makapaniwalang ibibigay lang ito sa akin ng matanda. Matanong ko lang ho, ilang taon na po ba itong tapayan? Kung hindi ako nagkakamali, siguro nasa edad 150 taon na yan. Ano? Ganun na po ito katagal sa inyo? 5 taon pa lang ako noon. Ay nasa akin na yan. Madalas ko gang pagtaguan niya ng pera. Nasa pangangalaga dati yan ng lolo ko. Kaya sana ay pakaingatan mo yang maigi, Emong. Naku, hindi ko ho ito matatanggap. Napakahalaga po nito para sa inyo. Kaya nga ipinauubaya ko na sa iyo. Dahil mahalaga yan sa akin. Alam kong iingatan mo yan. Sa'yo na yan. Pero tandaan mo, wag mong ibibenta ang tapayan na yan. Hindi naman po talaga ako nagbebenta ng mga antigo Ako po mismo ang bumibili bilang bahagi ng koleksyon ko. Teka, bakit po ba ayaw ninyong magpabayad? Basta, sundin mo na lang ang sinabi ko. Hindi ko po kayo naiintindihan, Lola Nelia. Mahal po ito kung ibibenta sa iba. Pero ibibigay nyo lang sa akin. Aba, nakapagtataka naman po yata yun. Huwag ka nang magtaka. Tanging ang mga ibinilid ko na lamang sa iyo. Yun na lang ang magsilbing kabayaran mo. Gusto kong magako ka. Wag mong hahayaang mabasag o masira ang tapayan na yan. Abay, sigurado na po ba talaga kayo sa sinasabi niyo, Lola? Talaga bang ayaw niyo hong tumanggap ng pera? Ayoko. Dahil bawal sa tapayan na yan na ibenta o tumanggap ng pera bilang kapalit. At sino bang magmamay-ari nito? Hindi maaaring ibenta ang tapayan na may kapalit na halaga. Ngayong nasa iyo na yan, ikaw na ang bagong nagmamay-ari niyan. Ano ho? Para naman pong nakakatakot tanggapin to. Baka may dalang sumpa ito, Lola Nelia. Walang dalang sumpa yan. Basta't sundin mo lang ang sinasabi ko. Ikaw na ang bagong nagmamay-ari sa tapayan ko dahil nahawakan mo na. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa sinabing yon ng matandang babae. Pero hindi na ako nakapagtanong sa kanya dahil mabilis na siyang umalis. Kahit lumipas na ang 2 linggo, magmula nang mapunta sa akin ang tapayan, ay hindi ko pa rin makalimutan ang tungkol sa mga sinabi ni Lola Nelia. Ang ipinagtataka ko lang, walang makapagsabi sa akin kung saan nakatira ang matandang babae. Basta, misteryoso siyang nawala at naglaho na para bang bula. Naging maganda naman ang epekto ng tapayan sa buhay ko. Magmula nang mapasa akin ito, sunod-sunod na rin ang swerteng dumating sa akin. Madalas ko yung pagmasdan at sinusuri kong mabuti ang lengguwaheng nakaguhit sa tapayan. Nasa sala ko nun habang nakaupo sa bangko at hawak ito. Dumating naman si Dodoy at naabutan niya akong titig na titig sa hawak kong tapayan. Tay, kanina pa po kayo nakatingin sa tapayan ni Lola Nelia. Ano po bang iniisip nyo? Wala, anak. Natutuwa lang ako dahil napunta to sa akin ng libre. Pero hindi naman po tuwa ang nababasa ko sa mga mata nyo, Tay kundi pag-aalala. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, saka ako tumingin sa aking anak. Inilapag ko muna ang tapayan sa lamesa, saka ko hinarap si Dodoy. Hindi ko tuloy napigilang yakapin siya. Ulila na si Dodoy at ako na lang ang kasama niya sa buhay. Kung minsan, siya ang naglilinis ng mga antigo at napapansin ko rin na mahilig din siya sa mga sinaunang kagamitan.
Hinaplos ko ang buhok niya. Saka ako bumitaw sa pagkakayakap. Hinawakan ko siya sa kanyang balikat. Hala, sige na. Ikaw na muna maglinis ng tapayan ko, anak. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Ayoko po, Tay. Baka mamaya mabasag ko pa po yan eh. Kaya nga iingatan mo, di ba? O sige na, ikaw nang bahala rito. Tay, ayoko po talagang hawakan ng tapayan na yan. Ipagawa niyo na lamang po sa akin ng ibang gawaing bahay. Basta't wag lang po ang paglilinis sa tapayan ni Lola Nelia. Napakunot ang noo ko at napatitig sa muka ng anak ko. Bumakas kasi sa anyo niya ang labis na takot at pag-aalala. Muli kong sinulyapan ang tapayan. Bakit, anak? Ano bang meron dito sa tapayan? At para bang natatakot ka? Eh kasi po, Tay, ilang gabi ko na rin po na Na ano, anak? hindi ko po alam kung maniniwala po kayo sa sasabihin ko, Tay eh. Pero ilang gabi ko na po kasing nakikitang may kulay itim na usok na pumapasok po sa loob ng tapayan ni Lola Nelia. Tapos may ugong po akong naririnig sa loob. Anak naman, sinasabi mo ba ito para hindi kita utusang linisan to? Tay, maniwala po kayo. Totoo po ang sinasabi ko, Tay. Pauli-uli po yung usok na para bang naghahanap po ng bagong papasukan tapayan. Guni-guni mo lang yun. Bawasan mo kasi ang pagbabasa ng mga nakakatakot na lumang comics. Pero Tay, yung comics po na binabasa ko ay fantasy. Tungkol po sa mga engkanto. Hindi po yung tungkol sa mga aswang. Anak, walang aswang. Naiintindihan mo ba? Hindi sila totoo. Kaya kalimutan mo na yun. Kaya linisan mo na ang tapayan ni Lola Nelia. Ayoko po talaga, Tay. May multo po sa tapayan na yan. Sigurado po ako. Sigurado po ako sa nakita ko. Dodoy, anak, tama na yan. Huwag ka nang magdaylan para hindi sundin ang utos ko. Hala, sige na. Magluluto na ako ng hapunan natin. Pero Tay, Wala nang pero-pero. Sige na. Gawin mo na ang pinag-uutos ko. Wala ka nang babanggitin tungkol sa usok na sinasabi mo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at ipinagpilitan ko yon sa anak ko. Kaya wala siyang magagawa kundi sundin ang ipinag-uutos ko. Pumasok ako sa loob ng kusina para magluto ng hapunan. Kaya lang, bigla akong nagulat sa malakas na ingay mula sa sala. Kinabahan ako dahil sumigaw si Dodoy. aray! Ah! Mabilis akong lumabas ng kusina at nakita kong nagkalat ang piraso ng basag na tapayan sa simentadong saig. Nanlaki ang mga mata ko pero mas nag-alala ko sa kamay ni Dodoy. Nanginginig siya na pinagmasdan ang palad niya. Takot na takot ang anak ko habang nakatingin siya sa nawasak na tapayan sa saig. Nilapitan ko siya at hinawakan ko ang kamay niya. Dodoy, anong ginawa mo? Bakit mo binasag? Tay, hindi ko naman po sinasadya eh. Ano ba nangyari? Nangahawakan ko na po kasi yung tapayan. Bigla pong uminit. Tapos po napaso po ang kamay ko. Kaya nabitiwan ko po at nabasag. Tignan niyo po oh. Namumula na po ang kamay ko. Tinignan ko ang palad ng anak ko at nakita kong hindi lang yun basta namumula. Diyos ko, bakit nalapnos ang kamay mo, anak? Hindi ko po alam, Tay. Sabi ko naman po kasi sa inyo eh. May kakaiba po sa tapayan ni Lola Nelia. Oo, sige na. Huwag ka na matakot. Ako nang bahala rito. Tay, gamutin niyo po muna ang kamay ko. Sobrang sakit po. Halika, gagamutin ko ang kamay mo. Kaya lang, nabasag mo ang tapayan ni Lola Nelia. Paano to? May pag-aalala ko sa nangyari dahil mahigpit na bilin ng matandang babae na huwag hayaang may masamang mangyari sa tapayan. Kaya lang,
Hindi sinasadyang nabasag yon ng anak ko. Oo nga po, tay. Hindi ko naman po talaga sinasadya eh. Patawad po. Alam kong hindi mo sinasadya, anak. Hala, doon na tayo sa kusina. Naroon ang mga gamot. Hindi ko muna pinansin ang nabasag na tapayan. Inuna kong gamutin ang kamay ng anak ko at talagang nalapnos yun. Hindi ko maipaliwanag ang totoong nangyari. Pero ang katibayan ay kitang-kita sa palad ni Dodoy. Kinabahan ako dahil bigla kong naramdaman ang mabigat na enerhiya sa loob ng bahay. Kaya naman, minadali ko ang panggagamot sa kamay ng anak ko. Anak, tiisin mo lang ang sakit mula sa langis na ipapatak ko sa kamay mo, ha? Sige po, tay. Mabilis kong kinuha sa kabinet ang langis na merong orasyon. Saka ko ipinatak yun sa palad ng anak ko. Umiyak naman ito dahil sa hapdi. Kaya wala na akong nagawa kundi pakalmain siya. Pasensya ka na, anak, ha? Hindi ito dapat nangyari sa'yo kung hindi kita pinilit kanina. Wala po kayong kasalanan, tay. Talaga pong natakot lang ako dahil sobrang sakit po ng kamay ko. Ano po kayong meron sa tapayan na yun? Natatakot po ako, tay. Huwag kang matakot, anak. Aksidente lang ang nangyari. Tsaka hindi naman kita pinagagalitan eh. Wala ka namang kasalanan. O siya, huwag mo munang galawin ang kamay mo. Dito ka lang, ha? At ililigpit ko lang yung nabasag na tapayan. Mag-iingat po kayo, tay, ha? Para po kasing napansin ko na may laman po yung tapayan. Anong laman? Kundi po ako nagkakamali, kwintas po yun, tay. Basta po, mag-iingat po kayo. Dito ka lang. Huwag ka lang susunod sa akin. Tumango si Dodoy at iniwan ko muna siya pansamantala sa kusina. Binalikan ko ang nabasag na tapayan. Nang lapitan ko na ito, nagulat ako dahil meron akong nakita na isang bagay sa gitna nun. Kahit maraming pulbos na kulay puti, nakita ko ang itsura ng isang kwintas na may palawit na bilog na bato. Napakunot ang noo ko nang damputin ko yon. Isang medalyon? Ito ang sinasabi ni Dodoy. Habang hawak ko yun, ay sinipat-sipat ko ang palawit ng medalyon. Diyos ko, hindi kaya may kakaiba sa medalyong ito? Pero bakit nakatago ito sa loob ng tapayan ni Lola Nelia? Saan ko na siya hanapin para itanong sa kanya kung ano ba ang meron sa bagay na ito? Habang hawak ko ang tali ng medalyon, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na gumapang sa braso ko. Kasunod ng malakas na puwersang nagtutulak sa kamay ko na ilapit sa liig ko ang medalyon. Sinubukan kong paglabanan yon, subalit hindi ko makontrol ang sarili ko. Kaya nabigo ako at tuluyang naisuot ko ang medalyon sa aking liig. Nang lumapat ang palawit nito sa dibdib ko, biglang nanigas ang katawan ko. Kahit na anong gawin ko, walang lumalabas na boses sa bibig ko. Tanging ang isip ko lang ay sumigaw para humingi ng tulong. Ngunit ungol lamang ang lumalabas sa lalamunan ko. Pagkalipas ng 5 minuto, husang nawala ang mabigat na nararamdaman ko sa aking katawan. Nanghihina akong napaatras at para bang may kung anong bagay na mabigat ang nakadagan sa dibdib ko. Butil-butil din ang pawis na lumitaw sa noo ko. Ang mga nangyaring kakaiba sa katawan ko ay labis kong ipinagtaka. Diyos ko, kung ano man ang nangyayari sa akin, tulungan niyo po ako. Akma ko na sanang huhubarin ang medalyon sa leeg ko, pero may malakas na puwersang pumipigil sa akin. Sa tuwing susubukan kong hawakan ng palawit ng medalyon, napapaso ang kamay ko. Subalit wala namang init akong nararamdaman kapag dumadaiti sa dibdib ko ang palawit na yon.
Hindi pwedeng mangyari to. Kailangan matanggal ito sa leg ko. Pero paano? Anong gagawin ko? Diyos ko, ano ho ba itong nangyayari? Sinubukan ko ulit na tanggalin ang medalyon. Pero natigilan ako dahil nagsalita si Dodoy mula sa likuran ko. Tay, ano po nangyayari sa inyo? Nang marinig ko ang boses ng anak ko, mabilis kong itinago ang medalyon sa loob ng damit ko. Saka ko naman hinarap si Dodoy. Wala anak. Bakit ka pa sumunod dito? Narinig ko po kasi kayong para bang umuungol. Kaya nag-alala po ako sa inyo at sumunod ako dito. Yun ba? Wala yun. Huwag mong isipin yun. May mga alikabok kasi dahil dito sa nabasag na tapayan. Nabanggit mo kanina na may nakita kang parang kwintas sa tapayang nabasag, di ba? Opo, Tay. Nakita niyo po ba? Hindi, wala naman akong nakita eh. Dahil sa pagtataka, lumapit ang anak ko at hinanap niya sa nabasag na tapayan sa sahig ang bagay na sinasabi niya. Nagulat ito at napatingin sa mukha ko. Pero Tay, sigurado po ako sa nakita ko. May kwintas po sa gitna ng tapayan na yan. Pero wala na po rito eh. Wala po ba talaga kayong nakita? Wala anak. Natanggal ko na nga ang ibang parte sa nabasag na tapayan eh. Pero wala yung sinasabi mong kwintas. Pero Tay, nakita ko po talaga. Huwag mo na ngang isipin yun, Dodoy. Namalikmata ka lang siguro. Ginugulo mo lang ang isip mo. Aalisin ko na lang ang mga nabasag na piraso ng tapayan. Ikuha mo na lang muna ako ng daspan at walis tambo. Sumunod sa aking utos ang anak ko. Hinabol ko na lang siya ng tanaw. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya. Dala ang inutos ko sa kanya. Heto na po, Tay. Salamat anak. O sige na. Magpahinga ka na muna sa loob ng silid mo. Wala muna tayong gagawin ngayon. Tatawagin na lang kita kapag kakain na tayo. Tumalikod sa akin si Dodoy at pumasok siya sa loob ng kwarto niya. Saka ko naman nilinisan ang sahig. Nang matapos ako sa ginagawa ko, ang medalyon naman ang hinarap ko. Naghanap ako ng gunting para putulin ang tali ng kwintas. Sakto namang may nakita ko sa loob ng drawer ng lamesa. Nang puputulin ko na sana ang tali ng medalyon, hindi ko naman maibuka ang gunting na para bang may puwersang pumipigil sa akin. Sinikap kong ibukas ang gunting. Ilang beses kong ginawa ang bagay na yon. Hanggang sa nagawa ko ring ibuka ang gunting. Subalit di ko alam kung bakit tila ba hindi tumatalab sa tali ang talim ng gunting. Hindi yun maputol-putol. Kaya naman, nanghihina akong napaupo sa sahig habang nagtataka at nakatingin sa hawak kong gunting. Dala ng inis, inihagis ko yun sa labas. Wala kang silbi. Hindi kita magamit. Ano ba kasing uri ng tali ito? Bakit ayaw maputol? Dahil sa inis at pagkadismaya, nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Nagising na lang ako sa mainit na ihip ng hangin sa balat ko. Hinubad ko ang suot kong damit dahil parang sinisilaban ako ng apoy. Saka ko lang napansin na madilim na pala ang paligid at hindi na rin kami nakapaghapunan ng anak ko. Kumalam ang sikmura ko, kaya tumayo ako, kasabay ng malakas na enerhiyang nanggagaling sa medalyon. Unti-unti kong naramdaman ang pagbabago ng itsura ko. Habang nagpapalit ako ng anyo, ay tila nasasakal ako sa suot kong kwintas. Tuluyan akong naging isang nakakatakot na nilalang. Umusok ang katawan ko sa suot kong medalyon. Tila ba maaagnas ang katawan ko sa pagkapasok dahil sa init, hanggang sa mawala din ang matinding init na yon. Nang mapagtanto ko ang kakaibang nangyayari sa katawan ko, ay mabilis akong tumakbo papunta sa kakauyan. Ayokong malaman ng anak ko ang nangyayari sa akin.
Ngunit pagsapit ko roon ay bigla rin akong natigilan dahil may nauna ng aswang roon na nanginginain ng isang usa. Kagaya ko ang kanyang anyo. Dala ng takot ay hindi ako nagpakita sa nilalang na yon. Mabuti na lang at nakatalikod dito sa akin kaya hindi niya ako napansin. Magulong-magulo ang isip ko. Maging ang boses ko kakaiba na rin. Umaangil ako na para bang isang halimaw. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Habang nagtatago ako sa likod ng puno at hindi ko malaman ang gagawin ko, pilit kong pinalalakas ang loob ko. Kahit naririnig ko ang pagkadurog ng buto ng usa mula sa bibig ng aswang na lumalapa sa kanya. Muli kong pinagmasdan ang itsura ng mga kamay ko at kahit hindi ko lubusang naiintindihan, alam kong tuluyan na akong naging ganap na halimaw. Bakit naging ganito ang itsura ko? Anong nangyayari sa akin? Habang binabalot ng takot ang dibdib ko, ay panay naman ang dasal ko sa Panginoon na sana'y nalampasan ko ang pagsubok na yon. Maya-maya pa ay biglang tumindi ang init ng medalyon. Nagulat na lang ako sa biglang paglitaw ng nilalang sa harapan ko at nahawakan niya agad ang leeg ko. Yun, ang aswang na kanina ay ngumangasab sa patay na usa. Umangat ang mga paa ko sa lupa habang nagpupumiglas ako sa halimaw na may sakal sa akin. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Imbis na bitiwan ako, ay naramdaman ko ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa leeg ko. Lumikha yun ng malaki at malalim na sugat. Kaya naman, lumaban ako sa kanya. 2 malalakas na suntok ang ginawa ko na tumama sa mukha niya. Tumalsik siya ilang dipa ang layo sa akin. Nagulat ako dahil sa pagiging malakas ko. Nanlaki rin ang mga mata ko. Nang segundo lang ay nakalapit agad ako sa kinaroroonan ng aswang. Sinakal ko siya at walang kahirap-hirap na napiga ko ang leeg niya. Pumatak ang kanyang dugo sa damuhan. Saka ko siya binitiwan. Bumagsak siya at yumuko ako dahil bigla kong nakaramdam ng matinding gutom. Hindi ko makontrol ang kamay ko at binutas ko ng tuluyan ang tiyan ng aswang. Hinigup ko ang lamang loob nito at nilantakan ko na parabang 1 taon na kong hindi nakatikim ng pagkain. Bumulwak ang kanyang dugo at sinipsip ko yon na halos matuyo ang kanyang katawan. Bakit ganito nangyayari sa akin? Hindi ko makontrol ang sarili ko. Nagawa kong kainin ang laman loob ng aswang na napatay ko. Tuluyan nang hindi ko napigilan ang sarili ko. Sumubsob ako sa tiyan ng aswang at walang awa kong inubos ang lamang loob niya. Maging ang kanyang puso ay hindi rin nakalampas sa panlasa ko. Kahit tutol ang isip ko, ang katawan ko pa rin ang nasunod. Magkahalong takot at pag-aalala ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Ang lahat ng mga nangyayari sa akin ay dahil sa kakaibang medalyong nasa leeg ko. Ipinagdasal ko na lamang na sana ay walang ibang tao na nakakita sa ginawa ko. Lalong-lalo na ng anak ko. Hindi pwedeng makita niya ako sa ganung kalagayan. Pagkatapos kong patayin ng aswang, ay mabilis akong umalis sa lugar na yon. Tumakbo ko ng walang tiyak na patutunguhan dahil ang gusto ko lang ay makalayo ako sa anak ko. Hanggang sa napadpad ako sa isang kubo na nakatayo sa gitna ng kakawyan. Malapit yon sa ilog. Natanaw ko ang isang binata na abala sa pagsasalansan ng mga silibak na kahoy kahit sa ganong oras ng gabi. Nang mga oras na yon ay bumalik na ako sa dati kong anyo bilang tao.
Lumapit ako sa kanya at humingi ako ng tulong dahil kumikirot ang sugat na nasa leeg ko. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Diyos ko, sino ka? Tsaka may sugat ka sa leeg ah. Marami ring dugo ang katawan mo. Tulungan mo ako, Iyo. Kailangan ko ng tulong mo. Sige. Humawa ka sa balikat ko. Pumasok tayo sa loob ng bahay ko. Mabuti na lang talaga. At mabait ang lalaking hiningan ko ng tulong. Hindi siya natakot kahit nakita niya ako sa ganong kalagayan na maraming dugo sa katawan. Pagpasok namin sa loob, nadatnan ko ang isang matandang lalaki. Nagbabayo ito ng mga dahon sa lusong na gawa sa kahoy. Nagulat din ito nang makita ko at direkta siyang napatingin sa medalyon ko. Napansin kong bumakas ang pagtataka sa mukha ng matanda, kaya't tumigil ito sa kanyang ginagawa at napatayo. Merto, sino ang kasama mong yan? Lolo Agaton, kailangan po niya ng tulong natin. Pero, hindi mo siya dapat dinala rito. Tatang, tulungan niyo po ako. Hindi ho ako masamang tao. Ngayon lang kita nakita. At may suot ka pang medalyon. Pasensya na. Hindi kita maaaring tulungan. Hindi ko alam kung anong uri ka ng nilalang. Lolo, tulungan po muna natin siya bago kayo magtanong sa kanya. Kahit kailan talaga, Merto. Napakadali mo magtiwala. Sige na po, Tatang. Nakikiusap po ko sa inyo. Paano kung magtitiwala sa isang aswang na asbo? Isa kang aswang na may kakayahang pumatay ng ibang uri ng aswang dahil sa taglay mong kapangyarihang nanggagaling sa medalyon. Alam niyo po ang tungkol sa nangyari sa akin? Oo. Kaya wala kang maitatago sa akin, lalaki. Dahil naramdaman ko yon. Pero hindi kami natatakot sa iyo. May taglay kaming pangontra sa mga tulad mo. Lolo Agaton, sige na po. Tama na po muna ang kakasalita. Tulungan po muna natin siya. Malalim po ang sugat niya sa leeg, oh. Mawawala rin naman yan kapag naging aswang asbo ulit siya. Tatang, nakikiusap po ko sa inyo. At sakit-sakit na po talaga ng nararamdaman ko. Noon ko lang nalaman dahil sa sinabi ng matandang kaharap ko kung anong klaseng medalyon ang nasa leeg ko. Naging halimaw ako dahil sa medalyon na yon. Gusto ko man sanang magtanong sa matanda, ngunit nangihina na ang katawan ko at tuluyan na akong napaupo. Magpapaliwanag po ko kapag nawala na po ang panghihina ko. Tulungan niyo po muna ako. Gamutin niyo po ako. Huwag po kayo mag-alala. Aalis din po ako kaagad. Dahil wala pong kasama ang anak ko. Teka, naalala ko na kung saan kita unang nakita. Kilala kita. Ikaw yung lalaking nakatira sa paanan ng bundok na mahilig mangolekta ng mga antigong kasangkapan. Aba, ano nangyari sa'yo? May nakainkwentro ka ba? Saka ko na lang po ipapaliwanag, Tatang. Tulungan niyo po muna ako. Pakiramdam ko po unti-unti na pong nauubos ang lakas ko. Hindi ka nauubusan ng lakas, kundi unti-unting tinatanggap ng katawan mo ang kapangyarihan ng medalyon. Lolo Agaton, tulungan muna natin siya. Sige, Merto. Ihanda mo lang ang kataas ng mga daong dinikdik ko para ipatak sa sugat niya at ipainom na rin sa kanya. Mabilis na kumilos ang matanda. Agad niyang ginamot ang sugat ko sa leeg. Nagdikdik sila ng kung ano-anong klaseng daon na itinapal naman ni Tatang Agaton sa sugat ko. Hindi na nagtanong ang matandang lalaki, habang ang binata naman na tumulong sa akin ay nanatiling nakatingin sa leeg ko. Pagkatapos na gamutin ni Tatang Agaton ang sugat ko, ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon para magtanong sa kanya ng tungkol sa medalyon ko. Tatang,
Tulungan niyo po ako. Gusto ko pong malaman kung anong klaseng medalyon ang suot ko. Bakit hindi ko po makontrol ang sarili ko? Dahil may bago nang nagmamayari sa katawan mo. Ano po? Kinokontrol ka ng kasumpa-sumpang medalyon ng sinaunang aswang. Meron ng nilalang na umahawak sa pagkatao mo. Isang malakas at kakaibang salamangkero na kayang mag-utos sa'yo sa pamamagitan ng orasyon gamit ang medalyong suot mo. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko mula kay Tatang Agaton. Bumakas ang takot sa mukha ko, kaya ipinagpatuloy ng matandang lalaki ang pagpapaliwanag niya. Nang una pa lang kitang nakita, alam kong hindi mo sinasadya ang mga nangyayari sa'yo. Marahil ay nagpalit ka ng anyo at nakagawa ka ng bagay na hindi mo inaasahan. Ganun nga po nangyari sa akin, Tatang. Tulungan niyo po ako. Ayoko pong maging ganito. Paano na lamang po ang anak ko? Dahil sa kinahiligan mong pangungulekta ng mga antigong kagamitan. Yun ang nagdala sa'yo ng kapamakan. Hindi mo ba alam ang masamang kapalit ng ginagawa mo? Maaaring masagap mo ang masasamang enerhiya mula sa mga antigong kasangkapan na mahahawakan mo at hindi malabong may masamang mangyari sa anak mo at mapahamak siya. Hindi po maaari yun. Hindi ko po alam na mangyayari ito sa akin. Tahimik naman po ang buhay ko kahit kolektor ako ng mga antigong gamit. Nagbago lang po ang lahat dahil sa matandang si Lola Nelia. Ibinigay niya sa akin ng isang tapayan. Kung ganon, ipinasa sa iyo ang medalyon nang hindi mo nalalaman dahil nakatago ito sa tapayan. Hindi siya tumanggap ng bayad upang matiyak na kukunin mo ang antigong tapayan. May dahilan kung bakit niya ginawa yun. Ngayon nga ay nangyayari na sa iyo ang hindi pangkaraniwang bagay. Sana lang hindi mo tinanggap ang tapayan. Kaya lang nangyari na po, Tatang. Kaya tulungan niyo na lamang po ako, parang awa niyo na. Paano ko matatanggal sa leeg ko ang medalyon upang matakasan ko ang sumpa? Ikinalulungkot ko. Pero hindi na yan basta matatanggal sa leeg mo. Kaya magiging aswang ka hanggang suot mo yan. Hindi. Hindi maaari. Ayoko pong manatiling aswang. Dahil sa pinag-usapan namin ni Tatang Agaton, hindi napigilan ni Merto ang hindi sumali sa usapan namin. Pero Lolo Agaton, alam ko po na may maitutulong kayo sa kanya. Teka, ano nga ba ang pangalan mo, kuya? Emong. Ako si Emong. Hindi na nila kailangan magpakilala sa akin dahil narinig ko na kung ano ang mga pangalan nila. Dahil nga sa mga natuklasan ko, lalong naging magulo ang isip ko. Walang ibang maaapektuhan kundi ang anak ko. Saglit na namayani ang ilang segundong katahimikan sa pagitan naming tatlo. Ang tanging tulong na magagawa ko ay ipaalam sa iyo ang tungkol sa medalyong taglay mo. Maaari mong gamitin yan para hanapin ang nagmamay-ari ng medalyon na kumukontrol sa pagkatao mo. Harapin mo siya at upang makalaya sa sumpang dinaranas mo. At siya lang ang makakagawa noon. Gagawin ko po ang lahat. Matakasan ko lang ang pagiging aswang. Malakas ang nilalang na nagmamay-ari ng medalyon. Kahit papano may laban ka sa kapangyarihan niya dahil hawak mo ang medalyon na yan habang taglay mo ang medalyon na yan sa leeg mo. Magsisimula na rin ang pag-aasik niya ng lagim dahil isa siyang pinunong aswang. Anong klaseng aswang po ang makakalaban ko, Tatang? Mukhang normal na tao kung titignan, ngunit malakas. Ang tawag sa aswang na makakalaban mo
ay sigbinan. Ano pong sigbinan? Ang sigbinan ay taong nag-aalaga ng hayop na sigbin. Sila ang aswang na may kapangyarihang mag-utos sa mga sigbin para umatake sa tao. Subalit, mahirap kalaban. Hindi ko po sila mapapatay nang ako lang. Tama ka. Mahihirapan kang gapiin sila. Lolo, tutulungan ko po si Kuya Emong. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Apo. Para saan pa? At naging manunugis po ako ng mga aswang. Kundi po ako tutulong kay Kuya Emong. Pero wag mong kalimutang aswang din si Emong. Hindi niya hawak ang katawan niya. Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng isang malakas na nilalang. Anumang oras, baka masaktan ka niya. Alam ko po na mapipigilan po ni Kuya Emong ang tawag ng kasamaan. Kailangan gawin niya yon para sa anak niya. Dahil kung hindi, baka siya pa mismo ang magpahamak at pumatay sa sarili niyang anak. Hindi ko na malayang pumatak na pala ang luha sa mga mata ko nang maalala ko ang anak ko. Wala na nga siyang ina. Mawawala pa ako sa kanya. Posibleng ako pa pala ang maging dahilan kapag di ko napigilan ang aking pagiging aswang. Sabihin niyo po, paano ko po makokontrol ang sarili ko, Tatang Agaton? Ikaw lang ang makakagawa niyan. Tulungan niyo po akong malampasan ang pagsubok na to. Gusto ko pa pong makasama ang anak ko. Ako na lang pong meron siya. Gusto ko mang tulungan ka. Subalit ikaw lang ang makapagpapasya sa sarili mong kapalaran. Ikaw ang pipili ng kapalaran mo. Tatang, sino po ba talaga kayo? Isa kong albularyo at ang apo kong si Merto ay isang manunugis ng mga sigbinan at alaga nilang sigbin. Layunin naming ubusin ang mga kampo ng kadiliman na pumatay sa pamilya namin. Pero, paano po ang anak ko? Paano ko po siya malalapitan? Pwede mo siyang lapitan, ngunit sa araw lang. Subalit sa gabi, kapag naramdaman mo na magiging aswang ka, kailangan mo siyang layuan dahil hindi mo mapipigilan ang sarili mo na tumikim ng dugo ng tao at maaari mo siyang maging biktima. Hindi ko po kayang lumayo sa anak ko, Tatang. Kung ganon, kailangan mong pag-aralan kontrolin ang sarili mo. Kahit na anong mangyari, sikapin mong labanan yon para sa anak mo. Para hindi mo siya magawang saktana at mapahamak. Kuya Emong, huwag ka magpapatalo sa medalyon. Sa halip, labanan mo ang kapangyarihan nito. Tama si Merto, Emong. Naiintindihan mo ba ang ibig naming sabihin? Oo, gagawin ko po. Sa mga narinig ko mula kay Tatang Agaton, hindi pa rin ako makapaniwalang sa isang iglap ay magbabago ang takbo ng buhay ko dahil lamang sa tapayang ibinigay sa akin ni Lola Nelia. Hindi ko tuloy maiwasang magalit sa matandang yon at gusto kong hanapin siya. Madaling araw na akong nakabalik sa bahay dahil yon sa utos ni Tatang Agaton. Sa araw lamang ako maaaring makipagkita sa anak ko dahil kung araw, mas malakas ang kontrol ko sa sarili ko sa kung anumang kakaibang nararamdaman ko. Nadatnan ko si Dodoy na natutulog sa bangko. Alam kong hinihintay niya ako. Nilapitan ko siya at hinaplos ang kanyang buhok. Nagising siya at naramdaman ang kamay ko. Mabilis siyang bumangon. Naiiyak siya nang makita ko. Tay, saan po kayo nagpunta? Hinanap ko po kayo kagabi. Takot na takot po ako. Akala ko po nawala na po kayo at hindi na po kayo babalik. Patawarin mo ko, anak, kung pinag-alala kita. Hindi ko sinasadya yun. May pinuntahan lang si tatay. Bakit naman dito ka natulog? Hinintay ko nga po kayo eh. Para pagbalik niyo po,
makikita ko po kayo kaagad. Tsaka, ano po yan? Ano po nangyari sa leeg nyo? Bakit po may benda? Nawalan kasi ako ng balanse kagabi, anak. Hindi sinasadyang nasugatan ako sa leeg dahil may matalas na bagay na sumabit sa leeg ko. Kaya naghanap ako ng albularyong gagamot sa akin. Kaya po pala bigla kayong umalis. Oo anak, ganun na nga. Mabuti naman po at bumalik na po kayo. Mahigpit kong niyakap ang anak kong si Dodoy. Gumanti rin siya ng yakap sa akin na lalong nagpabigat ng kalooban ko. Sige na anak, magpapahinga na muna si tatay ha. Medyo napagod ako sa paglalakad eh. Sige po tay, ako na po muna ang bahala rito sa bahay natin. Pagkatapos kong magpaalam sa anak ko, pumasok agad ako sa loob ng kwarto ko. Humarap muna ako sa salamin bago nagpalit ng damit. Pagkalipas ng ilang saglit ay nahiga ako sa katre. Naidlip lang ako ng konting minuto. Pero nagulantang ako sa malakas na sigaw ng anak ko sa labas. Napabalikwas ako ng bangon at napatingin sa pinagmumulan ng ingay. Tay, tulong! Tulong po! May mga lalaki po tay, pumasok po sila sa loob ng bahay natin. Ah! Bitiwan niyo ako! Tay, tulong! Hoy! Tumahimik ka! Nasaan ang tatay mo, ha? Mabilis akong lumabas ng kwarto at tumambad sa paningin ko ang 5 lalaki. Ang pinuno nila ang may hawak sa braso ng anak ko. Kinabahan ako. Sino ba ang mga taong ito na hinahanap ako? Anong kailangan niyo sa akin? Ikaw pala ang pinagbigyan, ha? Anong sinasabi mo? Tsaka, bakit kayo pumasok sa bahay ko? Kailangan pa bang itanong yan? Nasaan ang tapayan ni Lola Nelia? Wala akong alam sa sinasabi mo. Lumabas kayo sa pamamahay ko at pakawalan niyo ang anak ko. Hindi kami lalabas rito hanggat hindi ko nababawi ang tapayan ni Lola Nelia. Alam kong dito niya dinala ang tapayan dahil ikaw lang naman ang nangongolekta ng antigong kasangkapan sa lugar na ito. Kaya ibigay mo na yun sa akin. Dahil kung hindi, mapipilitan ako saktan ng anak mo. Kinabahan ako nang mapansin kong binunot nito ang patalim mula sa bewang. Saka itinutok niya yon sa leeg ni Dodoy. Tay, tulungan niyo po ako! Oo anak, huwag ka matakot. Hindi ko hahayaang masaktan ka nila. Ang tagal naman! Nasaan na ang tapayan? Ilabas mo na! Konting pagkakamali ay maaaring bumaon ang talim ng kutsilyo sa leeg ng anak ko. Hindi ko na napigilan ang paggapang ng malakas na enerhiyang bumalot sa katawan ko mula sa medalyon. Naramdaman ko ang puwersa sa kamay ko na agad akong dinala papalapit sa kinaroroonan ng lalaking may hawak sa anak ko. Nagawa ko ng mabilis ang pagbawi sa anak ko at naagaw ko rin ang kutsilyo sa kamay ng kalaban. Para akong kidlat kung kumilos. Nagawa kong tamaan ng 2 magkakasunod na saksak sa balikat ang kanilang pinuno. Gamit ko ang patalim na naagaw ko sa kanya. Napaluhod sa sahig. Ang tinamaan ng patalim. Lumapit sa akin ang 4 niyang kasama at sabay-sabay silang umatake. Nagawa kong maiwasan ang sabay-sabay nilang pagsuntok sa mukha ko at nakaganti kagad ako. Suntok sa kanilang tagiliran ang aking pinakawalan. Bumagsak sila sa sahig habang namimilipit sa labis na sakit. Anak ng putya! Ano nangyari? Binalaan ko na kayo. Tay! Sige anak, pumasok ka sa loob ng silid mo at huwag kang lalabas hanggat wala akong sinasabi. Hindi sumunod si Dodoy sa utos ko, kaya nakita niya kung paano kong pinabagsak ang mga kalaban ko. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Ipapasira ko ang bahay na to sa oras na hindi ko mabawi ang tapayan. Maraming mawawala sa'yo. Kaya mamili ka. Ang tapayan o bahay nyo at buhay ng anak mo. Hindi ko na hinintay. Natapusin ng lalaki
ang kanyang sunod pang sasabihin. Mabilis akong lumapit sa kanya at hindi niya naiwasan ang dalawang sipa ko na tumama sa dibdib niya. Tumalsik siya ng ilang metro ang layo mula sa akin. Nagulat ang mga kasama niya. Umatake ang mga ito. Ngunit wala silang nagawa. Kahit anong gawin nila, hindi sila umubra sa lakas at bilis kong kumilos. Dahil sa kakaibang kakayahang ipinakita ko sa kanila, ay nagulat ang mga lalaki. Maging ang anak ko ay hindi rin makapaniwala sa husay ko sa pakikipaglaban. Walang kahirap-hirap na napabagsak ko ang mga ito. Halos mabalian sila ng mga buto dahil sa malakas kong kamao. Ininda naman ng kanilang pinuno ang sugat sa balikat na nagawa kong saksakin gamit ang patalim na naagaw ko rin sa kanila. Nasa mukha na nito ang labis na pag-aalala. Hindi ako maaaring magkamali. Nakuha mo na ang medalyon ni Lola Nelia. Ibalik mo sa akin ang medalyon. Ako ang dapat na magmay-ari niyan. Dahil ako ang kanyang apo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala sa akin ang medalyon. Kaya kung ayaw niyo pang mamatay, lumabas kayo sa bahay ko. Tay, ano po nangyayari sa inyo? Bakit ganyan po kayo kalakas? Huwag ka na muna magtanong, anak. Sabi ko pumasok ka na sa loob ng silid mo. Sundin mo ang sinasabi ko sa'yo. Pero tay... Sige na! Huwag na matigas ang ulo mo! Dahil sa pagtaas ng boses ko, tumakbo si Dodoy sa silid niya. Huli na para magsisi ako dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na nasigawan ko ang anak ko. Saka ko naman hinarap ang mga lalaki. Dahan-dahang tumayo ang pinuno nila habang sapo ng palad nito ang balikat niyang nasugatan. Binabalaan ko kayo. Lumabas kayo sa pamamahay ko. Wag na kayong babalik dito kahit kailan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nababawi ang medalyon. Sa akin dapat yan. Hindi ito nararapat sa'yo. Ang lakas ng loob mong magpakita sa akin. Pagkatapos ng ginawang atraso sa akin ng lola mo. Pagsisisihan nyo ito. Ginulo nyo ng lola mo ang buhay ko. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko. Agad kong nilapitan ang lalaki at pinagsususuntok ko siya sa kanyang sikmura. Tumalsik siya ng ilang dipaan layo sa akin. Sumuka siya ng dugo, kaya mas lalong nabaka sa mukha niya ang galit. Dahil doon, inutusan niya ang mga kasama niya para pagtulungan ako. Sabay-sabay silang umatake sa akin, pero sinalubong ko sila ng sipa na tumama naman sa kanilang muka. Mabilis din ang pagbagsak nila sa sahig. Dala ng labis na takot nila sa akin, ay kumaripas ang mga ito ng takbo palabas ng bahay ko. Naiwan ang pinuno nila at pinagbantaan ako. Tandaan mo ang pangalan ko. Ako si Robert at hindi pa tayo tapos. Babalikan kita, hayop ka. Babawiin ko ang medalyon ko. Kahit na anong mangyari, papatayin kita. Hindi ako natatakot sa'yo. Hihintayin kita. At ikaw ang humanda sa akin. Dahil sa laki ng atrasan yung dalawa ng lola mo. Pati ikaw. Papatayin ko. Akma kong lalapitan si Robert, pero mabilis na itong tumakbo palabas ng bahay. Nang hihina naman na pasulyap sa pintuan ng silid ng anak ko. Dahil sa nangyaring kaguluhan, mabilis kong isinara ang pinto ng bahay. Saka ako pumasok sa loob ng kwarto ni Dodoy. Nadatnang ko siyang nakasubsob ang muka sa kanyang katre habang umiiyak. Dodoy, anak. Patawarin mo ang tataya. Hindi ko sinasadyang masigawan ka kanina. Natakot lang ako dahil sa pagdating ng mga lalaking yun. Tay, nagsinungaling po kayo sa akin.
Sabi niyo po, hindi niyo nakuha yung kwintas na nakita ko dun sa nabasag na tapayan ni Lola Nelia. Yun pala, nasa inyo na po. At kinukuha po ng mga lalaking yon. Nakalabas pala sa suot kong t-shirt ang medalyon. Nakatitig doon si Dodoy. Mahirap ipaliwanag anak kung paano to nangyari. Ako man ay naguguluhan. Napakabilis na mga pangyayaring hindi ko rin inaasahan anak. Ay, ibigay niyo na lang po ang medalyon na yan dun sa mga lalaking yon. Para hindi na po sila manggulo pa dito. Hindi niya pwedeng makuha to anak. Kahit na anong mangyari, hindi to mapupunta sa kanya. Isa pa, kahit naman ibigay ko to sa kanya, hindi na to matatanggal sa leeg ko. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Isa tong sumpa anak. Hindi ko dapat tinanggap ang tapayan ni Lola Nelia kung saan nakalagay ang medalyon. Ngunit wala na akong magagawa kundi harapin ang kapalaran ko ang maging alipin ng medalyong ito. Tay, ano po bang sinasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Basta anak, patawarin mo si tatay. Kung magbabago man ang buhay natin dahil sa medalyong ito, hindi ko akalain na ito magiging resulta ng pagkahilig ko sa mga antigong kasangkapan. Naguguluhan pa rin po ako sa mga sinasabi niyo, Tay. Pero, huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Anak, nag-aalala ako para sa kaligtasan mo. Natatakot ako. Baka mapahamak ka. Kung ano man ang mapapansin mo sa akin, gusto kong malaman mo na hindi ko yun sinasadya, anak. Opo, Tay. Alam ko naman po yun. Pero, paano na po tayo? Kailangan maitago kita para hindi ka madamay. Alam kong babalik sila para bawiin ang medalyon. Tay, hindi naman po tayo mag-iwalay, di ba? Magkasama po tayo. Pareho po tayo magtatago. Hindi mo naiintindihan, anak eh. Iba na ngayon. Iba na ang buhay natin. Nang araw din na yon, dinala ko si Dodoy sa bahay ni Tatang Agaton dahil alam kong doon siya magiging ligtas sa piling ng maglolo. Yun ang nalalaman kong paraan. Nagulat pa ang mga ito nang bigla kaming sumulpot sa bahay nila. Emong, anong ginagawa mo rito? Tsaka, bakit kasama mo ang anak mo? Tatang Agaton, Merto, kailangan kong tulong niyo. Nasa panganib po ang buhay ng anak ko. Natuntun po kami ng apo ni Lola Nelia. Kuya Emong, natuntun na kayo ng mga sigbinan. Sigbinan ang mga taong nagpunta sa inyo. Tama lang na dumito muna kayo. Ang mga sigbinan ay naghahangad sa kapangyarihan ng medalyon. Kaya nakatitiyak ako na hindi na nila kayo tatantanan. Kukunin nila yun sa'yo. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Nagsisimula na sila. Hindi ka nila patatahimikin. Hindi ka na magkakaroon ng normal na buhay, Emong. Tay, ano po bang sinasabi nila? Anak, ang mga taong naghahangad sa medalyon ay mga aswang na sigbinan. Kaya kakailanganin natin ang tulong ni Tatang Agaton at ng Kuya Merto mo. Tay, natatakot po ako. Baka patayin po nila kayo. Hindi ko hahayaang mangyari yun, Dodoy. Kung ganun, Kuya, malakas ang kutob kong babalik sila sa bahay niyo. Kaya kailangan ko ang tulong niyo, Merto, Tatang Agaton. Kung maaari lang, lubos-lubusin niyo na ang pagtulong niyo sa akin. Alang-alang na lamang sa anak ko. Mabilis namang lumapit si Merto sa anak ko. Sa kanya hinawakan ang balikat nito at humarap siya sa akin. Handa kaming tumulong sa iyo, Kuya Emong. Poprotektahan ko po si Dodoy. Maraming salamat sa iyo, Merto. Dahil sa kabaitan ng maglolo sa akin, nagtaka ko, kaya hindi ko sinasadyang magtanong sa kanila. Merto, Tatang Agaton, bakit ang bait niyo sa akin?
Simula't simula nang dumating ako rito, kakaiba ng nararamdaman ko. Para bang magaan na magaan ang loob ko sa inyo. Bakit ho? Siguro, dahil iisa lang ang ating ibig mangyari. Naiintindihan natin ang pangangailangan ng isa't isa. Kaya dapat nating magtulungan. Kuya Emong, narito lang po kami ni Lolo. Mahalagang makakasama ka namin sa labang ito. At kasama mo rito ang anak mo. Hindi magtatagal, tsak matutuntun ka uli ng iba pang mga sigbinan. Mag-aagawan sila sa'yo para makuha ang medalyong suot mo. Manganganib ang buhay mo. Kaya wala nang ibang paraan kundi ang lumaban sa kanila. Tama si Merto, Emong. Ano pong kailangan kong gawin? Hindi na po ba mababago ang kapalaran ko? Sa ngayon, dapat mong tanggapin ang kapalaran mo. Ang hiwagang bumabalot ngayon sa pagkatao mo. Pero wag mong hayaang talunin ka ng kasamaan na bumabalot sa medalyon. At pangibabawang ka. Paglabanan mo. Dahil ipapahamak ka nito. Pati na ang anak mo. Teka sandali lang Kuya Emong. Dapat siguro bumalik ka sa bahay mo. Dahil doon natin sila aabangan. Sasamahan kita. Pero, paano ang anak ko? Ako na ang bahalang magbantay kay Dodoy. Gawin nyo kung ano ang nararapat. Wag na wag ninyong hayaang magtagumpay ang mga sigbinan para makuha ang medalyon. Wag nyo ring kalimutan na maaari kayong salakayin ng mga sigbin na alaga nila. Ano po bang klaseng nilalang ang mga sigbin? Sila ang mga alaga ng aswang na mukhang kambing at aso. Mabangi sila na para bang asong nauulol. Pero dahil sa taglay mong kapangyarihan at taglay na lakas ng medalyon, hinding-hindi sila uubra sa'yo. Maaari mong gamitin ang sumpa ng medalyon para labanan ang sigbinan at ang sigbin na alaga nila. Salamat po sa tulong niyong maglolo. Walang anuman yun. Pagkatapos naming magplano, ay nagpaalam ako sa anak ko. Bumalik kami ni Merto sa bahay. Pagdating namin doon, naghanda kami. Kinuha ko ang punyal na may kalubang bakal. Itinali ko yon sa bewang ko. Binigyan ko naman ng itak si Merto at isinukbit niya yon sa kanyang balikat. Lahat ng ginamit namin ay mga antigo na may taglay na kakayahang sumugat sa katawan ng iba't ibang klaseng elemento ng dilim. Pagkalipas ng 2 oras, narinig na namin ang ingay sa labas ng bahay. Nagkatinginan kami ni Merto. Saka siya tumango bilang hudyat ng pagiging handa. Maya-maya pa ay narinig namin ang malakas na boses ng pinuno ng mga sigbinan na si Robert. Lumabas ka dyan! Alam ko nasa loob ka! Nararamdaman kita! Nag-aalala akong napatingin sa gawi ni Merto. Huwag mo kong alalahanin, kuya. Nakaalalay lang ako sa'yo. Mukhang tao ang mga sigbinan. Pero malalakas sila. At meron silang kapangyarihan na mag-utos sa mga sigbin para patayin ka. Kaya mag-iingat ka, kuya. Umatras ka muna. Huwag na huwag kang lalapit sa akin. Nang maintindihan ni Merto ang nangyayari sa akin, umatras ito. Hinintay niyang makapagpalit ako ng anyo bilang aswang na asbo. Bigla ko nang naramdaman ang pagbalot ng mainit na enerhiya sa buong katawan ko. Kasunod ng paglitaw ng mga pangil ko sa bibig, paghaba ng mga kuko ko, at pagpula ng mga mata ko. Kasunod ng malakas kong pag-angil. Sa isang iglap, naging halimaw ako. Binunot ko ang punyal ko sa bewang ko. Gagamitin ko ang pagiging aswang ko para patayin ang mga sigbinan at ang mga sigbin na may interes sa medalyong hawak ko. Saka ako lumabas ng bahay para harapin ang mga kalaban ko. Natigilan ako nang makita ko ang mga sigbin na mukhang kambing. Sila ang mga alaga ng mga sigbinan na aswang.
Nakatayo sa unahan nila ang 5 lalaking sigbinan na mga tagapangalaga. Tumutulo ang malapot na laway ng mga sigbin. Mapupula rin ang kanilang mga mata habang naghihintay ang mga ito sa utos ng mga sigbinan. Ikinakaskas ng mga ito ang kanilang mga paa sa lupa na parabang gusto nang sumugod sa akin. Talagang wala kang balak na ibigay sa akin ang medalyon ni Lola Nelia? Talagang wala. Dahil wala kang karapatan. Hindi ka ba nag-aalala na isa ka ng aswang-asmo? Hindi sana mangyayari yan sa'yo, kundi dahil sa medalyon. Bakit ako mag-aalala? Tanggap ko na kung ano na ako ngayon. Saka papatay naman kita dahil hindi ko ibibigay sa iyo ang medalyon. At kailangan ko makita ay ang nagmamayari ng medalyon para maalis ang sumpa na umaalipin sa akin. Ang Lola Nelia mo, nasan siya ngayon? Isa siya sa mga dapat kong gantihan. Naroon lang naman siya sa bahay na matandang albularyong tumulong sa'yo. May pinaplano siya sa anak mo. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa nang marinig ko ang sinabi nito. Teka, anong ibig mo sabihin? Sa mga oras na to, nasa panganib din sila. Tanga ka pala eh. Pupunta ba kami rito ng walang baong alas? Sinundan kita at nalaman ko nakikipagtulungan ka sa maglolong yon. Nanganganib sila kay Lola Nelia. Dahil sa sinabi ni Robert, malakas akong sumigaw. Mirto! Puntahan mo si Tatang Agaton! Bilisan mo! Iligtas mo sila! Sa bintana dumaan si Mirto, pabalik sa bahay nila. Pero sabay-sabay rin na nagpulasan ang ibang mga sigbin para habulin ang papalayong si Mirto. Kaya naman, mabilis akong kumilos. Inatake ko sila ng mabilis. Nilaslas ko ang leeg ng mga sigbin. Nagulat ang mga sigbinan nang makita nila kung paano kong winakwak ang katawan ng mga alaga nila. Desperado na akong matapos ang laban dahil nag-aalala ko sa anak ko. Kaya hinarap ko kagad si Robert. 2 magkakasunod na saksak sa dibdib ang ginawa ko. Hindi niya naiwasan ang bawat pag-atake ko. Bumaon sa kanyang tagiliran ang kuko ko. Ngunit nakaganti siya ng suntok sa mukha ko. Pero agad akong nakabawi. Itinarak ko sa leeg niya ang punyal. Maging ang mga sigbin na inuutusan ng kanilang tagapag-alaga ay bumagsak din sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Konektado ang mga sigbin sa kanilang amo. Kapag may nangyaring masama sa sigbinan, ay apektado rin ito ang mga alagang sigbin. Yun na rin ang naging katapusan ni Robert na nagpakilalang apo ni Lola Nelia. Pagkatapos kong malipol ang mga sigbinan at mga alaga nilang sigbin, ay mabilis akong nagtungo sa lugar ni Tata Agaton. Subalit, bago pa ako makarating sa bahay ni Tatang Agaton, ay nakita ko ang matandang si Lola Nelia. Sa wakas, nagkita rin tayo. Hayop kang matanda ka. Dahil sa kagagawan mo, naging aswang ako. Wala akong kasalanan sa iyo. Pinilinan kita na wag mo't sisirain ang tapayan. Ngunit matigas ang ulo mo. Ako pa ngayon na may kasalanan. Papatayin kitang matanda ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Teka, sandali lang. Hayaan mo muna akong magpaliwanag. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Sapat na mga natuklasan ko. Nilinlang mo ko. Hindi ko hinintay na magsalita si Lola Nelia. Mabilis ko siyang sinugod at inatake ng kalmot sa dibdib. Ilang beses ko siyang ibinalibag sa lupa dahil sa matinding galit. Pero hindi siya lumaban. Hinayaan niya akong saktan siya hanggang sa mapagod. Ngunit dahil may dugo na sa kanyang katawan,
Nahihirapan akong kontrolin ang nararamdaman ko. Yun ay ang tawag ng pagkagutom at kasabikan sa dugo ng tao. Nang akma ko na sanang kakagatin sa kanyang leeg ang matandang babae, nagsalita siya ng malakas. Tumigil ka, Ebedos! Huwag mong manipulahin ang katawan ng taong yan! Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ko maigalaw ang katawan ko? Sinong Ibenus ang sinasabi mo? Si Ebedos, ang masamang espiritu na nasa medalyong suot mo na sumanib sa katawan mo, na nagpapabago sa pagkatao mo. Kaya ko siyang kontrolin, pero pansamantala lamang yun. Sinungaling ka. Huwag mo akong lokohin. Kung ano-ano pa ang sinasabi mo. Maniwala ka sa akin, Ebong. Pinatay ko na ang apo mo na si Robert dahil masama siya. At malamang katulad mo rin siya. Isang sigbilan. Hindi ko siya apo. Kalaban siya na naghahangad ng kapangyarihan ng medalyong nasa iyo. Nagkukunwari lang siyang apo ko para makuha ang medalyon na yan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay bigla kong hindi makagalaw. Pero naikikilos ko naman ang kamay ko. Sa isang iglap, biglang nawala ang lakas ng katawan ko. Hindi ako ang totoong kalaban mo rito, Ebong. Naparito ako para tulungan ka, para maitama ang pagkakamaling nagawa ko. Hindi kita dapat idinamay rito. Anong sinasabi niyo? Wala kasing ibang paraan para maitago ang medalyon. Kaya naisip kong ipatabi yun sa'yo sa loob ng tapayang may orasyon. At isama ang antigong kagamitang kinukolekta mo. Yun ang naisip kong paraan upang hindi maamoy ng mga sigbinan na naghahangad sa medalyon. Dahil gagamitin nila ito sa lalo pang kasamaan. Ayokong gamitin pa sa kasamaan ng medalyon ng sinaunang aswang. Kaya lang, nagkamali ka. Nagkamali? Paano nagkamali? Hindi kita naiintindihan. Nahulog ka sa bitag nila. Ikaw mismo ang nagdala sa anak mo sa kapahamakan. Sinungaling? Ano ba sinasabi mo, tanda? Gagamitin nila si Todoy para makontrol ka. At sila ang kumuha ng medalyon. Sinong sila? Ang maglolo. Sila ang tunay mong kalaban, hindi ako. Sila man ay mga sigbinan din katulad ni Agaton. Isa siyang makapangyarihang nilalang. Lahat ng mga sinabi ni Agaton sa iyo ay pawang kasinungalingan. Hindi mo dapat paniwalaan yon. Pinaglalaro ang kanila. Hindi niyo na ako manluloko. Hindi na ako maniniwala sa inyo. Hindi ka ba nagtataka? Madali mo silang nakilala. Dahil yon sa suot mong medalyon. Dinala ka sa kanila. Dahil sila man ay nagkakaroon ng kontrol sa medalyon. Dahil masasama sila. Ginamitan kanila ng itim na kapangyarihan para mapasunod kanila. Wala silang ginagamit sa akin na kung anumang itim na kapangyarihan na sinasabi mo. Katas ng pinagsamang mga dahon na may kapit ng itim na kapangyarihan. Ginamit nila yon nang gamutin ka. O ngayon, hindi ka pa rin ba maniniwala? Nang maalala ko ang mga dahong ginamit para gamutin ako ng matanda, bigla akong kinabahan. Pinaniwala ka nila na mabuti silang tao at ang masaklap, dinala mo ang anak mo sa kanila. Hindi. Hindi totoo yan. Nanlamig ang buo kong katawan nang maalala ko ang anak ko na nasa bahay ni Tatang Agaton. Huwag mo nang subukang bilugin ang ulo ko, tanda. Dahil di na ako maniniwala sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit nagulo buhay ko. At nasa panganib ang anak ko ngayon.
Nagkakamali ka, Ebong. Ginawa ko bagay na yon para itago lang ang medalyon at hindi na magamit pa. Para wala nang mangyaring masama. Subalit hindi ka nakinig. Hindi mo iningatan ang tapayan kaya nabasag. Aksidente nangyari. Walang may gustong mabasag yun. Kahit na ano pa dahilan mo. Nangyari nang nangyari. Kaya ngayon ay inaani mo ang masamang resulta. Dahil na rin sa pakikialam mo sa medalyon. Sino ba talaga kayo? At anong kailangan nyo sa akin? Isa akong antingera na nagkulong sa medalyon ng sinaunang aswang sa loob ng tapayang merong orasyon. Ang mutya na galing sa pangil ng ahas na taglay ko. Ang nagagamit ko para kontrahin ang bisa ng medalyon upang hindi na magamit pa sa kasamaan. Ibalik niyo ako sa pagiging normal na tao para maniwala ako sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo. Babalik ang lahat sa dati. Mawawala na bisa ng medalyon sa katawan mo at maaalis mo yan sa iyong leeg. Kapag nalipol mo na ang mga sigbinan na naghahangad sa medalyon, katulad ni Agaton. Kung gano'n, may paraan pa para makabalik ako sa dati at hindi manatiling aswang gaya ng nangyayari sa akin. Oo, Ebong. Kaya ako ang dapat mong paniwalaan. Kung gano'n, niloko lang pala ako ng maglulong yun. At sabi nila, hindi ko na ito matatanggal sa leeg ko at kailangan mahanap ko at patayin ang nagmamayari nito para maalis ko at mawala ang sumpa. Dahil ang nais nila'y ikaw ang pumatay sa tagapag-ingat nito. At pagkatapos, sa kanya kukunin sa iyo ang medalyon para siyang makinabang at gamitin sa labis na kasamaan. Paano po ang anak ko? Hawak nila ang anak ko. Kung niloko ka nila, kailangan mo sakyan ang plano nila. Kailangan ng matinding pagpaplano. Hindi nila alam na batid mo na ang buong katotohanan. Sinasabi niyo po bang kailangan ko magpanggap? Oo, para magawa kong kunin sa kanila ang anak mo. Pagkatapos naming magplano ni Lola Nelia, ay mabilis akong tumakbo papunta sa aking destinasyon. Tinaha ko ang daan papunta sa kinaroroonan ng bahay ng maglolo. Hindi ko alam kung sumunod ba sa akin si Lola Nelia. Pagdating ko ron, nadatnan ko si Merto. Nakaabang siya sa may pintuan at agad na lumapit nang makita niya ako. Kuya Emong, kumusta? Nasaan ang mga kalaban mo? Paano ka nakatakas? Dahil sa medalyon at pagbabago ng anyo ko, kaya napatay ko silang lahat. Wala na mga sigbinan. Teka, nasaan ang anak ko si Dodoy? Nasa loob siya, kuya. Binabantayan ni Lolo Agaton. Huwag ka na mag-alala. Ligtas na kami rito. Mabuti na lang at napaaga ang pagbabalik ko sa bahay. Mabuti na lang at nailigtas mo ang anak ko, Merto. Maraming salamat sa iyo. Halika, kuya. Pumasok na muna tayo sa loob. Hinihintay ka na ng anak mo. Naunang pumasok sa loob ng bahay si Merto, kaya hindi niya nakita kung paano akong nagpigil ng galit. Pagpasok ko sa loob, ay agad na hinanap ng paningin ko si Dodoy. Nakahinga ko ng maluwag nang makita ko siyang nakaupo sa tabi ni Tatang Agaton. May kinakain itong hinog na nilagang saging na saba. Tumabi ako sa upuan ng anak ko at dumampot din ako ng saging para kung sakaling may lason yun, pareho kaming mamatay ng anak ko. Mabuti na lang at wala naman akong naramdamang kakaiba sa saging na kinain ko. Pero si Tatang Agaton, masama ang tingin niya sa akin. Tila ba sinusuri niya kung ano ang tumatakbo sa isip ko. Emong, parang may nagbago sa'yo. Ano? Ano po nagbago? Para bang may kakaiba sa ikinikilos mo? Paano pong hindi ako magkakaganito, Tatang Agaton?
Hindi ko nga po akalaing makakabalik pa ako dito ng buhay. Nakaya ko na pong kontrolin ang medalyon, Tatang Agaton. Talaga ba? Abay mabuti kung ganun. Siya nga ho pala, Tatang Agaton. Marami pong salamat sa pagbabantay niyo po sa anak ko. Kung wala yun, sino pa ba ang magtutulungan? Kundi tayo rin. Napagod lang po ako sa pakikipaglaban sa mga sigbin. Para ako nangihina. Kung napagod ka, mas mabuti pa ay magpahinga ka na muna. Kung magsalita si Tatang Agaton, hindi ko talaga mapapansing kalaban pala siya. Mabuti na lang at nakausap ko si Lola Nelia. Kahit papano, hindi ako tuluyang nahulog sa bitag nila. Nang mga sandaling yon, ay mabilis ang tibok ng puso ko at nag-iisip ako ng dapat gawin. Tay, tara na po sa loob ng kwarto. Inaantok na po ako eh. Gusto ko na po magpahinga. Hala, sige na. Magpahinga na kayong mag-ama at kami na ang bahala rito. Isasarado pa naming mabuti ang pintuan at mga bintana. Mahirap na. Baka biglang sumalakay ulit ang mga sigbin. Halika na, anak. Inalalayan kong tumayo si Dodoy. Saka kami pumasok sa loob ng kwarto. Pagpasok namin sa loob ng silid, ay agad kong kinausap si Dodoy. Anak, makinig ka sa akin, ha. Tatakas tayo. Ano po? Pero bakit po? Hinaan mo lang ang boses mo. Sa bintana tayo dadaan. Bakit nga po tayo tatakas, tay? Hindi sila totoong kakampi, anak. Kalaban sila. Pero tay, mabait po sila sa akin. Huwag kang maniwala sa kabaitan nila. Ipapahamak nila tayo. Ang totoong kakampi natin dito ay si Lola Nelia. Nagpapanggap lang silang mabait. Ngayon na po ba tayo tatakas, tay? Oo, anak. Mabuti na lang at nakinig sa akin si Dodoy. Mabilis siyang nagpalinga-linga sa paligid at sinilip pa niya ang siwang ng pintuan para tignan ang ginagawa ng maglolo. Halos pabulong ang pag-uusap namin para lang hindi kami matunugan ng dalawa na nasa sala. Tay, umalis na po tayo rito. Natatakot po ako, tay. Oo, anak. Halika, dito tayo duman. Hahawak ka sa kamay ko, ha? Maingat kaming dumaan sa nakabukas na bintana. Mabuti na lang at sa likod yun, kaya hindi nila kami mapapansin. Paglapat ng paa namin sa lupa, mabilis na kaming tumakbo palayo sa lugar na yon. Hindi ko binitiwan ang kamay ng anak ko. Ngunit hindi pa kami halos nakakalayo ni Dodoy. Biglang nanlabo ang paningin ko at nawalan ng lakas ang binti ko. Ganon din ang nangyari sa anak ko. Niyakap ko siya ng maigpit at pilit na inihahakbang ang mga paa. Kaya lang, talagang wala na akong lakas. Maya-maya pa, ay narinig namin ang boses ni Tatang Agaton mula sa likuran namin. Kinabahan ako dahil alam ko sa mga sandaling yon, tapos na ang pagpapanggap ng isa't isa. Ang buong akala mo ba ay ganun mo lang kami kadaling maiisahan, ha, Emong? Kilos mo pa lang. Alam ko na kung ano ang ibig mong sabihin. Paanong nangyari to? Emong, hindi mo ko maiisahan dahil nararamdaman ko ang lahat ng mangyayari. Maging ang mapanlinlang mong kilos. Bistado na kita. Hindi mo ako matatakasan. Hindi kayo makakaalis ng anak mo. Sinasabi ko na nga ba tama ang sinabi ni Lola Nelia? Kayo ang totoong kalaban ko na interesado rin sa medalyon. Ginamit niyo lang ako para patayin ang ibang naghahangad sa medalyon. Para sa dulo ay kayo makinabang. Matalino ka, Emong. Pero wala ka nang magagawa. Nahuli na kita sa bitag ko at hindi ka na makakawala sa kapangyarihan ko. Hindi mo ako magagamit sa kasamaan mo, hayop ka. Nagkakamali ka, Emong. Nakalimutan mo bang kumain ka rin ng nilagang saging na saba?
pagkain na nasa ilalim ng kapangyarihan ko. Kaya naman, mas lalong lumakas ang kapit ng kapangyarihan ko sa katawan mo. Hindi kayo magtatagumpay. Hindi nyo kami masasaktan ng anak ko. Hindi namin sasaktan ang anak mo, Emong. Dahil ikaw mismo ang papatay sa kanya. Ikaw ang lalamon sa kanya. Hindi ko gagawin yan. Tignan na lang natin. Hala, sige na, Merto. Kunin mo ang sandata niya sa kanyang bewang. Lumapit sa akin si Merto at kinuha niya ang punyal sa bewang ko. Nakangisi siya at sinampal niya ang anak ko. Kaya nawalan siya ng malay sa lakas ng pagkakasampal. Walang iya ka. Ba't mo sinaktan ang anak ko, hayop ka? Pampatayin kita! Ano? Masaya, di ba? Napakadali mong mauto. Nahulog ka sa bitag namin ni Lolo. Kaya lang, wala ka na rin namang magagawa eh. Dahil magiging sunod-sunurang ka na sa amin. Pinaghiwalay kami ng aking anak. Inilayo nila sa akin ang walang malay na si Dodoy. Wala akong magawa ng mga sandaling yon dahil tuluyan na ring nandilim ang paningin ko. Nagising na lang ang natutulog kong diwa dahil sa malakas na pagbigkas ng orasyon ni Tatang Agaton. Paulit-ulit yun at kahit anong gawin ko, hindi ko maigalaw ang katawan ko. Naigala ko ang paningin ko sa paligid at nakita ko si Dodoy. Nakagapos siya. May busal ang bibig at hindi makapagsalita. Pero gising siya. Katabi niya ang wala ng buhay na baboy ramo na marahil ay naging pagkain ng maglolo. Pakawalan niyo ako rito. Pagsisisihan niyo ito. Sandali lang. Huwag kang mainip. Hindi ka naman nakagapos, di ba? Sadyang hindi mo lang maigalaw ang katawan mo. Dahil nakokontrol ko yun. Dahil sa gamot na ginamit ko sa'yo at sa pagkaing nilantakan mo. Sa akin dapat mapunta ang medalyon na yan. Kaya dapat makuha ko. Yun nga lang, di pa maalis sa leg mo. Pero dapat munang may iba pang mangyari para lumakas lalo ang kapangyarihan namin ni Merto. Tumayo si Tatang Agaton at lumapit siya sa akin. Piniga niya ang pangako at ngumisi ito ng nakakaloko. Naguguluhan at nagtataka ko sa kanyang mga sinabi. Pagbasdan mo ang anak mo. Dahil mamaya lang, kakainin mo na siya. Hindi mo na maitatago pa sa anak mo ang pagiging aswang mo. Kailangan mong gawin yon upang makinabang kami. Tay, totoo po ba't sinabi ni Lolo Agaton? Aswang ka po. Anak, oo. Pero di ko to ginusto. Hindi ako kumakain ng tao, anak, kundi hayop at kapwa ko aswang lang. Ngayon pa lang siya kakain ng tao. At ikaw ang kauna-unahan, Dodoy. Bakit niyo to ginagawa sa akin? Mga demonyo kayo! Mga demonyo! Merto, ikaw na nga magpaliwanag dito kung bakit siya ang napili natin. Lumapit sa amin si Merto at maangas siyang nagsalita. Kapag kumain ka ng sariwang laman ng tao, lalo na't kadugo mo, Emong, lalong madadagdagan ang kapangyarihan ni Lolo Agaton. Siyempre pati ako. Sa bawat kakainin mo, malakas na enerhiya yun. Napapasok sa katawan ni Lolo. Naiintindihan mo na ba, Emong? Ikaw ang tagakuha ng enerhiya mula sa mga biktima mo. Palalakasin mo ang kapangyarihan ko ng walang kahirap-hirap. Ang anak mo, siya ang magbibigay ng mas malakas na enerhiya sa akin dahil bata pa ang kanyang katawan. Kapag nangyari yun, ay mas magiging malakas na ako. Makukuha ko na sa iyo ang medalyon. Hindi mangyayari yun. Hindi ko gagawin pagkain ng anak ko. Wala ka nang magagawa. Mapipilitan ka nang magbago ng anyo. Magagawa kitang utusan dahil may kontrol ako sa katawan mo.
Wala, sige na. Simulan mo na, Emong. Maging halimaw ka na at magiging biktima mo ang iyong anak. Biglang uminit ang pakiramdam ko at nagbago ang anyo ko. Para bang may ibang tao sa loob ng katawan ko. Tutol ang isip ko pero hindi ang katawan ko. Gumagalaw yon sa utos ni Tatang Agaton. Nilapitan ko ang anak ko. Kahit anong gawin ko, hindi ko nakokontrol ang pagkaswang ko. Sige na! Patayin mo na ang anak mo! Tumitig ako sa katawan ng anak ko. Nanginginig siya dahil sa takot. Lalo na at kitang-kita niya ang itsura ko. Mas nilapitan ko pa ang anak ko. Halos isang dangkal na lang ang layo ng mukha niya sa mukha ko. Ngumisi ako nang nakakakilabot. Kaya naman, lalong lumakas ang iyak niya at mas lalo siya nagpumiglas sa pagkakagapos. Tay, wag po, tay! Wag po! Pinagmasdan ko ang katawan ng anak ko. Kabisado ko ang bawat paghinga niya. Sa puntong yun, naglalaway na ako. Nakapokus lang ako sa leeg niya, sa mga braso niya, pati na sa mga parte ng katawan na alam kong malaman at maraming dugo. Alam ng anak ko na hindi ko gusto ang nangyayari sa akin. Kaya naman isang saglit pa, nakatingin na ako sa leeg ni Dodoy. Bigla ko siyang sinunggaban. Mabuti na lang at natanggal na pala niya ang pagkakatali sa kanyang kamay. Kaya bago ko naibaon sa leeg niya ang pangil ko, ay naitulak niya kagad ako. Umatungal ako ng malakas dahil pilit kong pinaglalabanan ang sarili ko. Tay, ako to, tay! Ako po si Dodoy! Anak niyo po ako, tay! Umalingaw-ngaw ang malakas na halakhak ni Tatang Agaton at Merto habang pinanonood nila kami ng anak ko. Hindi ka na makikilala ng tatay mo! Magiging hapunan ka na ng iyong ama! Tay, gumising po kayo! Nangako po kayo sa akin na hindi niyo po ako sasaktan! Nauuhaw ako. Nagugutom ako. Tay, hindi ka po aswang, tay. Ako po si Dodoy. Naalala niyo po ba? Ako po ang anak niyo, tay. Hindi niyo po gugustuhin masaktan ako, tay. Pero, napakabago ng dugo mo. Masarap tikman. Sige lang, Emong. Kainin mo na siya para maibsan ang pagkauhaw mo sa dugo at gutom sa sariwang laman. Tay, hindi ka po alimaw. Pigilan mo po ang tawag ng kapangyarihan ng kadiliman. Tay, gumising ka po! Napaatras ako dahil sa nagtatalong puwersa sa pagkatao ko. Ang lakas ng hatak ng kadiliman dahil sa medalyong suot ko at ang lakas ng puwersa para tumutol ay nagmumula sa isip at puso ko. Dahil yon sa pagmamahal ko sa aking anak na hindi ko dapat saktan, umiling ako ng paulit-ulit habang naririnig ang pangalan ng anak ko. Pilit inaalala ng isip ko ang pangalan ni Dodoy na maramdaman ng puso ko. Tay, kumapit ka sa pananampalataya mo sa Panginoon, tay. Ako po ito, anak niyo po ako. Ako po si Dodoy. Banggitin niyo po ang pangalan ko para maalala ko ng puso niyo, tay. Banggitin niyo rin po ang pangalan ng Panginoong Hesus. Unti-unti akong natauhan. Medyo nagliwanag ang isip ko. Kaya agad akong sumunggab, hindi kay Dodoy, kundi sa baboy ramong nasa tabi ng anak ko. Kailangan kong mabusog para hindi kita masaktan, anak. Tay, sige lang po. Kainin niyo po ang baboy ramo na yan. Kainin niyo po, tay. Nilantakan ko ang baboy ramo. Nagpakabusog ako at bigla ko ring naalala ang tungkol sa sinabi ni Lola Nelia sa gabay ng medalyon. Nakita ko rin ang matandang babae na sumunod pala sa akin. Tumigil ka, Ebidos! Huwag mong patuloy na kontrolin ang pagkatao ni Emong at ipahamak ang kanyang sariling anak. Muling gumana ang kakayahan ni Lola Nelia.
gamit ang bisa ng mutya ng pangil ng ahas. Subalit pansamantala lang yon. Hindi ko na naituloy ang pagkain ko sa baboy ramo. Ano pang hinihintay mo, Berto? Utusan mo mga sigbin mo. Patayin mo na siya. Gamitin mo sa kanya ang punyay niya. Pati na ang matandang babae na yan. Isama mo na! Ang sarili kong punyal ang ginamit ni Merto para paslangin ako. Ngunit bago pa siya makalapit sa akin, bumaon sa katawan niya ang itak mula kay Lola Nelia. Emong, gawin mo na! Patayin mo siya! Ikaw ang dapat pumatay sa maglolong sigbina na yan! Nawala ang nararamdaman kong pagkontrol ni Tatang Agaton sa katawan ko. Nadaig yon ng kapangyarihan ni Lola Nelia dahil sa kanyang taglay na mutya. Mabilis kong hinarap si Merto. Inagaw ko ang punyal sa kanyang kamay. Itinarap ko yon sa kanyang katawan hanggang sa siya ay mamatay. Nakita naman yon ni Tatang Agaton. Magbabayad ka! Pinatay mo ang apo ko! Sinubukan niyang gamitin ulit sa akin ang kapangyarihan niya para kontrolin ako. Pero nabigo siya. Hindi nagagana kapangyarihan mo, Agaton. Dahil mas malakas ngayon ang bisa ng taglay kong mutya. Kung hindi na kita mapapasunod, Demong, hayaan mong patayin ka ng mga sigbin. Maging ikaw, Neya. Magbabayad ka! Lumitaw mula sa likod ng mga puno ang mga sigbin. Sinugod ko ang mga ito. Sumusunod naman ang sigbin sa kumpas ng kamay ni Tatang Agaton. Napansin ko na nakikipaglaban si Lola Nelia sa mga sigbin, habang kasama niya ang anak ko na may hawak na rin ng sandata mula sa matanda. Lola Nelia, protektahan niyo po ang anak ko! Oo, makakaasa ka, Emong. Sa pagkakataong yon, ay sinalakay na ako ng mga sigbin. Nasaan yung asbo pa rin ako. Samantala, napakabilis ng ginawang pag-atake ng mga sigbin. Umiwas ako sa kanila, pero hindi sila tumigil sa pagsugod sa akin. Nakagat ako, pero hindi ako naapektuhan. Agad din kasing naghilom yon. Kaya, pinaulanan ko sila ng maraming tadyak sa katawan at pagsaksak ng hawak kong punyal sa leeg nila. Hayop ka! Magbabayad kang matanda ka! Lumundag ako sa ulo ni Tatang Agaton at pagbagsak ko sa katawan niya, isinabay kong itarak ang punyal na bumaon sa balikat niya. Pinaikot-ikot ko yun at lalo pang ibinaon. Patuloy naman na nag-uutos si Tatang Agaton sa mga sigbing alaga niya. Mga alagad! Patayin niyo ang pakialamerang matandang yan! Hindi mo ako matatalo, Agaton. Kahit anong gawin mo, makakahanap pa rin ako ng paraan para talunin ka. Akala niyo ba maiisa niyo ako? Kalokohan yan! Bumulong sa hangin si Tatang Agaton at sa isang iglap ang mga sigbin ay lalong naging mabangis at agresibo. Hindi tumitigil sa pag-atake sa amin. Sumugod din ang anak ko. Hindi ko malaman kung saan siya kumukuha ng tapang para lumaban sa mga sigbin. Gamit niya ang sandata na ibinigay ni Lola Nelia. Subalit dahil sa kabataan at hindi pagiging biyasa sa pakikipaglaban ng anak ko, nanghina siya at bumagsak. Labis akong nag-alala para sa kanya. Iniwan ko ang pakikipagpambuno kay Tatang Agaton para puntahan siya. Nakita ko na isang umaangil na sigbin ang susunggab sa kanya. Subalit agad itong hinarangan ni Lola Nelia. Nailigtas niya si Dodoy sa pag-atake ng sigbin. Nagpatuloy naman sa pagsenyas at pag-uutos ang matandang lalaki kahit may sugat ito. Siya ang dapat kong mapigilan para tumigil na sa pag-atake ang mga sigbin. Muli kong binalikan si Tatang Agaton gamit ang aking pagiging aswang at ang punyal na hawak ko. Inatake ko siya. Dapat ko na siyang tapusin, pero mabilis na kumilos ang matandang lalaki. Muli ay sinunggabang ko siya at nagpambuno kami. Gumulong-gulong sa lupa. Kahit matanda na ay sadyang malakas talaga si Tatang Agaton, pero hindi ako papatalo sa kanya. Hanggang makubabawan ko siya
at sinuntok ng malakas. Nasaktan at nanghina ang matandang lalaki. Hindi ko siya tinigilan. Paulit-ulit kong pinakawalan ang malalakas na suntok. Ang pinakahuli ay ang tuluyang pagbaon ng punyal sa kanyang dibdib. Paulit-ulit ko yung ginawa hanggang bumulwak ang masaganang dugo. Iba ang pakiramdam ko nang maamoy ko ang dugo mula sa katawan ni Tatang Agaton. Pero kailangan kong labanan ang aking nararamdaman. Hindi ako dapat magpadaig sa demonyong nasa loob ko. Sa panghihina ni Tatang Agaton, ay nakita ko ang pag-urong ng mga sigbin. Wala na ring umaatake sa amin. Nawawala na ang mga sigbin. Oo, Emong. Dahil mamamatay na ang kanilang tagapag-alaga. Nangihina na si Agaton. Naisipan kong iangat ang suot kong medalyon. Malaya kong naiangat yun at nagawa ko ng alisin sa aking leeg. Sa pagkakatanggal ko nun sa leeg ko, ay bumalik na ako sa anyong tao at napaluha ako sa kasiyahan. Pinalaya ka na, Emong. Dahil wala ng bisa sa katawan mo ang sumpa ng medalyon. Patay na ang mga sigbinan na may interes dyan. Tay, bumalik na po kayo sa dati. Hindi na po kayo aswang. Pasensya na, anak. Dahil sa kagagawan ko, ay nalagay sa peligro ang buhay mo. Kalimutan niyo na po yun, Tay. Ang mahalaga ay ligtas na po tayo pare-pareho. Patay na po si Lolo Agaton. Nagtagumpay po kayo, Tay. Magkakasama pa po tayo ng matagal. Tay, mahal na mahal ko po kayo. Yun na siguro ang pinakamasayang salitang narinig ko sa anak ko bilang ama niya. Kaya naman, nawala ang pagod at luha ko. Lumapit sa amin si Lola Nelia at inilihad nito ang kanyang kamay. Panahon na para tuluyang itago ang medalyon. Maraming salamat sa tulong mo, Emong. Patawarin mo rin ako kung nadamay kayong mag-ama. Kalimutan niyo na ho yun, Lola Nelia. Ibinigay ko yun kay Lola Nelia. Tuluyan na akong nakalaya sa pagiging aswang. Ako na ang bahala sa medalyon. Titiyakin ko na hindi na ito makukuha ng kung sino. Gamit ang butya na taglay ko. Siguro, ganap ko na itong wawasakin para hindi na pag-interesan pa ng mga dilalang mula sa kadiliman. Lalo na ang mga bagong henerasyon ng mga sigbinan. Hangad ko ang kapayapaan ng buhay niyong mag-ama. Pagkatapos magpaalam ni Lola Nelia, umalis na rin ito. Umuwi naman kami ni Dodoy pabalik sa bahay namin. Muli kong ipinagpatuloy ang pangungulekta ng mga antigong kasangkapan. Subalit, mas naging maingat na ako. Magmula noon, hindi na rin ako nagkaroon ng balita kay Lola Nelia. Lumipas man ng ilang taon, ay sariwa pa rin sa alaala ko ang nangyaring yon sa buhay ko. Natutunan ko na kahit lamunin ka pala ng kasamaan, ang pagmamahal ng mga taong nakapalibot sa iyo, sila pala ang magbibigay sa iyo ng kalinawan ng pag-iisip para gawin ang tama. Kapag naghari ang kabutihan sa puso, walang malakas na kapangyarihan ang makakatalo sa iyo at makapagkokontrol ng sarili mo, kundi ikaw lang din at ang pananampalataya mo sa Panginoong Diyos. Kung meron akong dapat ipagpasalamat sa Panginoon, yun ay ang nagkaroon ako ng anak na kagaya ni Dodoy. Hindi niya ako sinukuan hanggang sa huli. Muli, ay gusto ko pong magpasalamat sa inyo sa pagbabahagi ng kakaibang istorya ng buhay ko. Lubos na nagtitiwala at sumusuporta sa inyong programa. Emong. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isak.
huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayo nawa ng Diyos na may kapal.